Naglabas na ang Department of Agrarian Reform na listahan ng mga taong maaari makatanggap ng lupa sa Hacienda Luisita. Pero ang mga magsasakang wala sa listahan ay pwede parang umapila. Mula sa lungsod ng Tarlac, nakatutok live si Sherian Torres. Sherian? Yes, Mike. Alas 11 ngayong umaga, sinimulan na ipakalat ng Department of Agrarian Reform ang listahan ng mga magsasaka na maaaring makakuha ng lupa sa Hacienda Luisita sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan. Hindi na itago ng maraming trabahador na Hacienda Luisita ang pagkasabik na mabasa ang ipinaskil ng DAR na preliminary list o paunang listahan ng mga pwede mabigyan ng lupa sa Hacienda Luisita. Yung una yung naisip na makita niyo yung pangalan? Masaya po. Sa desisyon ng Korte Suprema, inutos nito na ipamigay sa mahigit 6,000 na farm workers na Luisita ang 4,915 hektaryang lupa. Dalawa ang listahang ipinaskil. 5,365 farm workers ang nakalista sa preliminary list. Sa provisional list naman, 1,221 farm workers ang nakalista. Ang mga nasa provisional list, kulang daw sa dokumento tulad ng payslip, SSS certificate o kaya death, marriage o birth certificate. Pero may ilan din wala sa dalawang listahan. Wala ka? Wala, pero Bakit? ewan namin, bakit wala kami? Pero na-interview kayo? Na-interview kami. Ilang beses po? Mga 4. Pero sabi ng Department of Agrarian Reform, di pa pinala ang listahan. Kung wala yung pangalan nila, pwede sila maghatag ng petisyon para mapasama sila at magpakita ng ebidensya kung bakit sila ay dapat maisama. At kung meron naman silang nakita doon sa dalawang listahan na yon na hindi dapat naroroon, meron din silang pagkakataon para sabihin at mag-file ng petisyon para sabihin na hindi dapat kasama yung taong nakalista riyan. Merong nakalista rito na talagang hindi naman farm worker, pero nakalista. Meron talaga kayo na? Meron. Meron naman talagang tunay na beneficiary, pero wala siyang pangalan dito. 30 araw mula ngayon ang palugit ng DAR sa mga gustong umapela. Sa January 2013 daw ilalabas ang pinal na listahan. Target naman daw na maipamahagi ang lupa sa Hacienda Luisita bago o sa May 2013, sabi ni De Los Reyes. Habang nagpapaskil ng listahan ng mga taga-DAR, naghain na rin ang DAR ngayon ng compliance report sa Korte Suprema tungkol sa distribusyon na may 4,000 hektarya na lupa sa Hacienda Luisita base na rin sa utos ng Hudikatura. Yung nakikita nyo ngayon na pinagkakaguluhan ng mga tao dito, ito yung isa sa mga listahan na ipinaskil ng Department of Agrarian Reform dito sa Tarlac, kung saan nga nakalagay yung listahan ng mga farmer beneficiaries ng Hacienda Luisita. Pero yung mga hindi makakapunta sa kanilang barangay hall, pwede naman na magpunta doon sa DAR Regional Office o kaya doon sa kanilang union leaders dahil binigyan din sila ng ganitong listahan ng DAR kung saan nga nandun din yung listahan ng mga sinasabi na magkakaroon daw ng pagkakataon na makatanggap ng lupa mula mismo sa gobyerno. Mahigpit ang kondisyon sa mga makakatanggap ng lupa sa Hacienda Luisita. Kailangan silang lumagda sa kasunduan na nangangakong bumbungkalin nila ang lupa at huhulugan ito sa pamahalaan sa loob ng 30 taon. Pagkatapos ng 5 taon, pwede nang palitan ang paggamit sa lupa o kaya ay paupahan, pero kailangang aprobado ng DAR. Maaari na rin daw ibenta pagkatapos ng 10 taon. Hindi po transferable ang karapatan na magkaroon ng lupa. Nagkaroon lang ng transferable to pagka ito po ay may namatay. Pwede pong bawiin ng gobyerno yung lupa. Mike, sa initial na komputasyon na nakuha ng United Luisita Workers Union ay lumalabas na 40,000 na halaga ng lupa kada hektarya daw ang makukuha ng bawat magsasaka. Nakabase daw ito, Mike, doon sa utos ng Korte Suprema na ibinase naman yung computation doon sa 1989 land valuation. Aabot sa 0.7 hectares o 7,000 square meters yung makukuhang lupang sakahan ng bawat magsasaka. Pero ito daw, Mike, ay pwede pang lumawak o lumaki. So yan muna ang latest mula dito sa Tarlac City. Mike? Maraming salamat, Sherian Torres.